Pero isipin niyo po yun, galing po sila sa angkan ni Israel, pero hindi po sila naniniwala sa pagkabuhay ng muli. Ito pa po yung mga Saduseyong ito, ng mga nagtatanong na kapag nakapag-asawa ka daw ng 7, yan, nung ikaw ay nabubuhay, pagdating daw ng araw, ay sino dun sa 7 yung asawa mo sa langit? Aba, pati ba naman sa langit gusto kong mag-asawa? Diba? Nakapito na nga sa lupa. Diba? Talaga naman, na yung mindset ng tao. Baka ganyan din po tayo, baka gusto po natin mayaman tayo dito sa lupa, pagdating sa langit, mayaman pa rin tayo. Diba? Tanggapin po natin yung realidad. Baka sa isipin po natin, pag nawala po tayo dito sa lupang ito, kasama pa natin yung tatay natin doon sa langit. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan ng nanay doon, hindi na kailangan ng tatay. At mas lalong hindi na kailangan ng asawa. Wala nang pag-aasawa doon. Diba? Yan, ay tingnan niyo po. Naalala ko tuloy yung co-teacher ni Mrs. Sa pinto lang din sa akin ni Mrs. Medyo may ADHD pong estudyante si Mrs. Yan, tinanong daw dun kay sa co-teacher ni Mrs. kung may pating din daw sa langit. Hindi ko po sinisiraan kasi born again po kasi yung teacher na yun. Teacher na yun, sabi niya may pating din sa langit. So, talagang kung isipin po natin mabuti, minsan, pagsalat po tayo sa kalaman ng salita ng Diyos, kaya pag tayo po mga kapatid at may pagkakataong nag-aaralan, ay makinig po tayo. Baka mamaya pag tinanong tayo ng anak po natin ay wala po tayong may sagot, sagutin lang din natin ng palupo ay nakakalungkot po yun. Baka sipin po na, baka tayo po ay naging 10 taon na sa English ay wala po tayong natutunan. Ay yun po ang masakit doon, na baka mali po yung may sagot po natin ay sinabi na naman may pating din daw sa langit. Yan, so may mga ganong senaryo. Tuloy po tayo. Yan po yung magiging senaryo pagdating ng araw. Baski sa Apostol Pablo ay hanggang ngayon ay nasa ilalim pa po ng tinatawag na kamatayan kasi wala pa po pagkabuhay ng magulit. Mali po yun yung pananalangin po nila. Kaya Apostol Pablo, kung sino man pong apostol, yan, wala pa po sila sa langit kahit na si Maria na wala pa po sila sa langit. Yan. Kaya hindi po natin pwedeng ipanalangin yung mga pumanaw na matay po nating mahal sa buhay. Ayan. Ayaw nilang tanggapin ang Ebanghelyo, tapos nung namatay sila, panalangin natin, maliligtas na. Aba, ano pong sinasabi ng banal na kasulatan? Bagaman si Noe, si Daniel, ayan, si Job ay nangandoon, buhay. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila mga liligtas, mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran. Ezekiel chapter 14 verse 20. Sipin niyo po, sino ba si Daniel? Sino ba si Noe? Mga taong matuwid na lingkod ng Diyos. Diba? Nung sabi ng banal na kasulatan, hindi nila mailigtas. Diba? Kahit matuwid man sila, hindi nila mailigtas itong kanilang mga anak na babae o lalaki man o sino mang mahal nila sa buhay. Diba? Ang tanging mailigtas lamang nila ay kanilang sarili. Sila lang ang naglingkod at nanampalataya sa Diyos. Pamilya ni Noe, ilan ang silang nakaligtas? 8. Sapagkat sila po yung sumasampalataya at naniwala lamang sa Diyos. Iniligtas ba yung mga hindi sumampalataya? Diba? Hindi, kundi yung 8 lamang. Kaya mapansin po natin mga kapatid, diba? Dun sa mga Katolik, diba? Ipinapanalangin pa daw para maligtas, magbabayad ka pa dun sa mananalangin, diba? Para maligtas, diba? Ay nung nabubuhay na yun, ini-invite mo sa church para maglingkod, para sumampalatay, inaaralan mo ng Ebanghelyo, ayaw, niyakap niya ang sanlibutan. Namatay siya na hindi tinanggap ang Ebanghelyo. Ngayon, ipapanalangin mo para maligtas. Baka sabihin ng Panginoong Diyos, sino ka para manalangin at iligtas mo yan ay hindi nga tinanggap. Basahin ko po sa nandun yung cellphone, sa may Biblia. Pakibasa bro, yung tinatawag po natin aklat ni Juan chapter 12 verse 48. Makinggan nyo po at babasahin po ng kapatid na Jason. Juan. Okay. Juan chapter 12 verse 48. Nandun po pala yung cellphone ko para sa banal na kasulatan.
ang nagtatakwil sa akin ay hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang ahatol sa kanya. Ang salita ng aking sinalita ay siyang sa kanya ay ahatol sa huling araw. O, di ba mga kapatid? Itinakwil mo ang salita ng ating Panginoon sa Kristo, ang Ebanghelyo. Di ba? Yun din ang ihahatol sa iyo pagdating ng araw na kapag ikaw ay hatulan ng Diyos. O, di ba? Tapos ipapanalangin mo na maligtas. O, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Taong matuwid, si Daniel at si Noe. Ang kanyang mga anak na lalaki at babae, kung sila man po ay hindi mga lingkod sa Panginoong Diyos, ay wala silang karapatang maligtas. Anak man sila ng matuwid. Di ba? Yan po yung realidad na dapat po nating paniwalaan na hindi po ang kaligtasan ay ganun kadali, no, na mga kuha, may panalangin mo lamang, di ba? Ay maliligtas na. Di ba? Yung mahal natin sa bahay, gustuhin man natin. Sa totoo lang ay gusto po natin. Tayo naglilingkod, sila hindi naglilingkod. O pumanaw sila. Di ba? Gustuhin man natin na sila makasama po natin sa buhay na walang hanggan. Eh wala po tayong magawa. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, hindi sila tumanggap eh. Di ba? Tuloy po tayo, ilang talatan lang po ito. Kaya may mga pahayag po ang ating Panginoon Jesucristo. Balik po tayo dun sa tinatawag na tradisyon. Yan, ito din po ay pang tradisyon na rin ito kasi namumulat po tayo sa mga maling aral. Yan, na minana pa natin sa ating mga magulang na hindi din nangangunawa yan ng aral sapagkat napakinggan din po nila sa mga kamag-anakan nila mga Katoliko. Yan, ay pinapanalangin pa yung mga patay para maligtas. Yan. Dito naman po tayo sa senaryo na tahasang ipaniliwanag ng ating Panginoon Kristo. Ayan, sa pamamagitan ng kanyang pahayag, yung ukol po sa tradisyon na ginagawa nitong mga Israelita. Yan, mga pahayag ng ating Panginoon Kristo ukol sa mga tradisyon ng tao. Yan po ay mababasa po natin sa Mateo chapter 15 verse 1. Nang magkagayoy, nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga Fariseo at ang mga Eskriba na nagsisipagsabi, bakit ang inyong mga alagad o ang iyong mga alagad ay nagsisipaglabag sa salit-saling sabi ng matatanda sapagkat hindi sila nangaguhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay. Diba? Kung mapapansin po natin ay sa atin sa kapanahunan po natin sa ngayon. Diba? Minsan nga Kristiyano na tayo, Church of Christ na tayo, baka may Santa Claus na tayo sa bahay na. Huwag naman po ganun. Tahasan na po yung pagka walang alam po natin sa banal na kasulatan. Baka may Santa Claus pa tayo sa bahay, pakialis po. Nasa pagkat yun po ay hindi po nakakatuwa at hindi po maganda. Ayan. Lalong-lalo na po dun sa mga nabautismuhan na. Ayan, pero dun sa mga panauhin ay unawain po muna yung aral. Tuloy po tayo. At siya ay sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Ito po ang ribat ng ating Panginoon Kristo doon sa hatol ng mga Pariseo doon sa mga apostol na kumakain na hindi yung nagugas na kain. Balik ni Kristo sa kanila, yan, bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Di ba? Ang laki po ng impluensya yan kahit sa atin po sa kapanahunan natin siya. Pananampalataya po natin dahil sa mga pamahiin na yan. Pumapansin po natin mga kapatid. Tuloy, sapagkat sinasabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manumayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Kaya mapansin po natin mga kapatid, minsan mas marami pang nasusunod nating pamahiin kaysa dun po sa mabuting aral na isinasabuhay po natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. No? Kaya kung mapansin po natin mga kapatid, ito, mga tagapagpatupad pa ng kautusan, eh sila pa po yung lumalabag sa kautusan. Datapwat sinasabi ninyo, sinong magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, ang mangyayaring pakinabangan mo sa akin, ay hain ko na sa Diyos. Ay hindi niya igagalang ang kanyang ama at iniwan ninyong kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Yun pa po ang masakit doon. Diba? Yan, kahit tayo po na mga magulang, baka naman mayroon pa diyang nagsasabi ng medyas kay Santa Claus na ang lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos. No? Santiago chapter 1 verse 17.